sa ibang bayan, although meron silang mga libreng paganyan din, kaya lang ito ay hindi government o LGU LGU. program na talagang walang gagastusin. Bigyan naman po namin kayo ng kaganapan ngayon sa ating pong lungsod. So marami pong mga magandang pangyayari nangyayari dito po sa ating lungsod. Kagaya po ng ating Punerarya de Cabanatuan. Tayo po sa ngayon ay nakapagsaserbisyo na ng 588. Kung titingnan po natin, 588 families na po ang ating natutulungan. Kung titingnan po natin, hindi lang po ito numero ng tao, kundi po yung mga pamilyang natulungan na hindi po kaya talagang kumuha ng isang serbisyo na medyo may kamahalan dahil ito po ay libre po ito, wala pong binabayaran sa ating pong Punerarya de Cabanatuan. At makikita naman niyo po ang ating pong pinaplas sa screen ang ating pong lokasyon at yung building po kung saan po ginagawa ang ating po mga serbisyo. Ang alam ko din po ay po pwede na rin po tayong gamitin kung sakasakaling wala po kayong bahay na pagbubululan ng inyong nawala sa buhay, pwede na po doon sa ating pong Punerarya de Cabanatuan. Meron po tayong dalawang room, Engineer Patrick, dalawang room ba yung nagawa doon sa ating Punerarya de Cabanatuan? Yun po yung sa pagkakaalam natin. Hindi lang po natin sigurado sa ngayon. Ala po ako sa position to say Okay. na meron po kasi nung nakaraan, may mga nakalagay pa na gamit. So, sa tingin ko naman, kapag naayos na nila yun, ay yun ang din naman ang purpose nun, yung pag-buborolan, Doc, kagaya po ng sinabi niya. So, isipin po natin, 588 families po. So, pamilya po ang ating natutulungan ng ating po mga ganitong programa. So, ito po yung isa sa mga programa na talagang direktong nakikinabang ang taong bayan. At, Sa tutusin, may dagdag ko lang, Sir Doc Nino. Actually, first in na kain ditong ating activity o programa na ito na ginagawa. Kasi sa ibang bayan, although meron silang mga libreng paganyan din, kaya lang ito ay hindi government o LGU program na talagang walang gagastusin ang pamilya. Sa iba kasi naka-private partnership lang. So, syempre may gastos talagang LGU doon na syempre hindi kagaya natin na yung gastos natin ay talagang very minimal kung titingnan natin. No? So halos wala, sabi nga. So kung titingnan kasi natin yung ating serbisyo ay yung kabaong na kabaong pa lang, ito ay casket, metal metal casket. siya talaga na buo. So hindi siya yung mga niribits lang na talagang walang tendency na Tumagal. na bumagsak yun kung matagal man ang serbisyo, bumagsak yung ilalim kasi may mga experience tayo o may mga nakita tayo sa ibang lugar na kung saan kahoy yung gamit nila Nung nalubog na sa tubig. pwedeng malubog sa tubig o kaya habang tawag dito, tinatravel yung kabaong, yung patay ay may tendency kasing bumagsak. So, siyempre, yung kahoy, lalo na yung plywood lang, kung plywood lang ito, hindi naman siguradong makapal na plywood ito, kung hindi ito yung mga maninipis na plywood, talagang may tendency na pag nabasa ito, dahil may katas din yung katawan ng tao habang ito ay binuburol natin dahil syempre nag-decompose, tama nga. So, talagang may tendency na mabasa yung plywood na to at may tendency na bumagsak ito. Yung integridad ng plywood ay mawala sa tibay. So, mas maganda talaga yung pinili ng ating mahal na mayora na kung saan talagang hanggang doon sa kapakanan nung patay ay kanyang inaalala. Hindi lang nung namatayan, kung hindi mismong yung patay mismo ay naalala niya pa rin. Doc, maidagdag ko lang din. Yung makikita natin po dito yung talagang kaisipan ng mga namumuno sa Cabanatuan na nakita niyo po yung Cesar team, di ba po, nung binuo po yan, parang wala pa naman yung batas para dun sa disaster. Wala pa. Yes. Ngayon naman po, nakikita natin sa balita yung batas para dun sa libreng funeral service sa mga mahihirap. Tama. Pero po dito sa Cabanatuan, wala pa yung batas. Na-start na po natin.
So doon po natin nakikita yung malayong pananaw ni Kong Jay at ni Mayora Maika patungkol po sa pagseserbisyo at doon sa tanaw doon sa kung ano yung makakabuti, ano yung pangangailangan ng mga nasasakupan.